Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o gilin. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo ngo makapila ba makasala kanako ang akong isig ka tawo ug ako gyapon siyang pasayloan? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundi kapituan kapito. Kaya ang gingharian sa langit, sama man sa usa, nga hari nga nakighusay sa mga utang, sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala nga to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, isugo ang iyang agalon. Ngay baligya siya ingon niya usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa, ug ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran kura ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busag ipapas niya ang utang sa sulugoon og iyang gipalakaw. Milakaw ang tao nga gikasugat niya ang usa sa iyang kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya og gituok. Og giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot. Hinunua gipapriso niya hangtod makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. O nagadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Usag ipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, banyaga ka. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon, ug ipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos na Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig ka tawo sa kinasingkasing gayod. Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa Galilea ug miadto sa Judea, tabuk sa suba sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. So magandang araw sa ating lahat. Kumusta po? At ang ganda ng Ebanghelyo ngayon. Dahil yung Ebanghelyo natin ay nagpatunay na importante yung pagpatawad sa mga kasalanan, sa mga tao na naka-offend sa ating lahat. No? So every day, ask the grace to forgive. Na kung nagkasala man tayo, hindi enough na mag-ask lang tayo ng forgiveness. Hindi enough yung repentance lang. Kailangan din reparation. Di ba? I-repair natin yung damage sa kasalanan na ating nagawa. Kung ikaw ay asawa, yung husband, kung nangangaliwa ka, anong gawin mo? Hindi enough to ask sorry. Kailangan mo na bayaran yung kasalanan mo. Paano natin mabayaran yung kasalanan natin? Through reparation. May nag-react na. No. Through reparation. Paano natin i-repair? Huwag mo nang dagdagan yung kasalanan natin.
Kung nangaliwa ka, huwag ka nang mangaliwa uli. So, increase your love to your wife. Increase your quality time to your wife. Increase your quality time to your family. Yan po ang reparation. Hindi enough to ask sorry. Anong makapag-heal sa atin? When we repair, not only saying, I'm sorry. No? Not only repentant words, but also, i-restore natin yung damage natin. At yan, ang kahulugan sa ating ebanghelyo ngayon. Siya, di ba, pinatawad siya? Pero, hindi siya nagsagawa ng reparation. Anong ginawa niya? Hindi siya naawa sa kanyang kasamahan na servants. Then, saop. Stricto pa siya sa tanang nangamatay. Di ba? We receive the mercy of God and let us enjoy the mercy of God by repentance and reparation. Yung repentance mo, maging authentic lang yon kung may reparation. Ma-restore lang ang ating magandang relasyon when we repair the damage. Kung nangaliwa ka, repair. Hindi sapat yung, nag-ask na ako ng kapatawaran ng aking asawa. Pero, dinagdagan mo pa rin yung kabalastugan mo. Hindi yun authentic repentance. Authentic repentance will lead to reparation of the damage of the sins that we have done. So yan po yung core message ni Kristo sa Ebanghelyo. No? Pero meron mga tao na nagkasala, humingi ng tawad, pero ang ugali nila hindi nabago. Dinagdagan pa nila yung kasalanan nila sa pamagitan ng pagkamarites. No? Instead, maawa tayo, hindi na tayo maging maawain. Well, totoo ba itong nag-repent? No, ang sarap pakinggan yung sinabi, kung tatalikod na sa'yo, iba! Dual same yung maganda sa harap, sa likod, masama na ang mga sinabi. No? Iiyak pa sa harapan mo, patawa, pinagsisiyet. So pagtalikod, iba na yung storya. Hindi totoo na repentant yon. Ang totoo na repentant, you repair. And you repair the damage of your wrong decisions. Yan po ang challenge natin. Ngayon, pag-usapan natin ang ganda ng storya sa buhay ni Saint Maximilian Kolbe. Kaya nga, red yung suot ko dahil may martir. Yung si Saint Maximilian Kolbe. Ito yung storya niya. Siya po ay patron sa mga journalists, sa mga pamilya, sa mga bilanggo, sa mga drug addicts, sa pro-life movement, the oppressed and the marginalized, sa mga ino-oppress ng mga tao na nasa kapangyarihan, sa mga marginalized, mga mahihirap. So, yan po yung patron. Siya po yung patron sa mga oppressed and marginalized. Nung nakalimutan na sa ating lipunan, siya yung patron, si Saint Maximilian Kolbe. Pero yung tunay na pangalan niya ay si Raymond Kolbe. So, naisilang siya January 8, 1894. Kailan? January 8, 1894. Sa Donska Wola, Poland. Polish pala ito. And then, part yan sa Russian Empire. So, meron na siyang vision. Meron pa siyang vision before siya naging martir. Ang vision niya, sa bata pa siya, he reportedly had a vision of Virgin Mary who offered him white crown. White crown is a symbol of chastity. And red crown as a symbol of martyrdom, shedding his blood for the church
and for God. And he joined the Franciscan missionary at the age of 16. So, nagsimula siya 16 years old. And then, meron siyang doctorate in philosophy. Hindi to basta-basta si Maximilian Kolbe. Studied in Rome, earning doctorates in philosophy and theology. Na-ordain siya 1918. Meron siyang tinayo na grupo, the Army of the Immaculate One, yung mga devotee sa banal na Rosario. Yun po ang naitatag niya sa 1917. Pasensya na kayo ha, may audience participation tayo ngayon. Hindi pa tayo nag-prayer, may nag-react na mawalan niya ng malay. Yan ang palatandaan na may demonyo. No? Sumigaw yan kanina. No? Lalo-lalo na mag-consecrate tayo mamaya sa katawan at sa dugo ni Kristo. Matatakot sila. Yung mga demonyo ay puno ng takot. Ano yung mga demonyo? Puno ng takot. Kung matutukitin ka, no, liwat kas demonyo. No. So, let us continue to, parang lumutang na. No, nasa likod. Huwag kayong matakot. Uy, Father, no, ang sarap ng tumakbo. Huwag kang tatakbo, hahabulin ka nila. Just relax. Just increase your faith to the Lord. Bakit? Ang mga demonyo ay puno ng takot. Ito yung storya ng buhay ni Saint Maximilian Kolbe. During World War II, nagtayo siya na monasteryo. At yung monasteryo niya, nagawang shelter home sa mga Hudyo. Dahil yung mga Hudyo ay tinutugis ng mga ni Hitler sa mga Nazi. Tinutugis sila para patayin. So, sinisave niya yung mga Hudyo. Pero, na-arrested siya February 1941 and sent to Auschwitz concentration camp. Yung Auschwitz na concentration camp, dun ilagay yung papatayin sa sunod na papatayin ni Hitler. No? So, ngayon, in July 1941, a prisoner escaped from Auschwitz concentration, and the SS retaliated by selecting 10 men to die by starvation. So dahil may naka-escape, anong ginawa nila? Ito yung ginawa nila. Dahil may naka-escape, may nakatakas, agig bayad adto. Ang compensation nito, may 10 tao na nandito, papatayin natin through starvation para magutom. Hindi bibigyan ng pagkain. So for 2 weeks, hindi bibigyan ng pagkain hanggang mamatay. No? And then, one of the selected men, si Francis Zek, Gajunek Zek, cried out in despair for his family. Isa sa 10 na napili, si Francis Zek. Siya napili sa 10. And then Father Kolbe, Maximilian Kolbe, stepped forward and offered to take his place. Dahil may pamilya siya. Sabi niya, paano na yung pang-aanak ko? Paano na yung asawa ko? Kung mamatay ako. Kasali ako sa 10. At sabi ni Maximilian Kolbe, kapag tawagin yung pangalan mo, huwag kang tatayo. Ako ang tatayo para sa'yo. Grabe, no? Ako ang tatayo para sa'yo. After 2 weeks, without food or water, Kolbe was the last of the 10 to survive. So sa 10, siyam namatay na. Si Maximilian Kolbe, buhay pa! Siya lang nanatiling buhay. Dahil nakita na buhay pa,
Sa August 14, ngayon, August 14, 1941, he was executed by lethal injection. Para sa Leo Echegaray, no, lethal injection ang namatyan niya. At yun ang kinamatayan ni Saint Maximilian Kolbe. Ang nagkanunay sa kanya, nag-beatified niya, 1971, si Pope Paul VI as Confessor, Martyr of Charity. Nakanunay siya bilang santo, si Pope John Paul II, who declared him a martyr, acknowledging that he died out of Christian love. Diba? Kung hindi tayo nakasali sa 10, ay praise the Lord, hindi ako nakasali. No. Nakatakas ako. Dahil dyan, magro-rosaryo ako ng 10 misteryo. Pero kahit hindi kasali si Saint Maximilian Kolbe, sabi niya, kung tawagin yung pangalan mo, huwag kang tumayo. Ako na ang tatayo para sa'yo. Bakit hindi siya natakot? Because of His love of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ano yung legacy niya? Ito yung legacy niya. His story is considered one of the most powerful examples of the Christian love and sacrifice in modern times. Modern saints siya. Na 20th century na po siya na-declare na santo. No? Kinaliputan na yung sarili niya to save the life of Francis Zek, the man he saved, survived in the Auschwitz concentration and spent the rest of his life telling Kolbe's story. So siya yung dahilan na known po dahil sekreto lang yung sinabi niya eh. Hindi niya pinagkalat. Ako po ang magpakamatay para niya. Hindi. Si Francis Zek ang nagpakalat nito. Yung nagpakamatay in behalf sa kanya. No? Isang pari. Sabi niya, ito yung best quotes niya. Only love creates. Only love creates. This was one of his core convictions, core values ni Saint Maximilian, that love, not violence or hatred, is the true power of transformation. Ang pagbago sa ating lipunan, hindi po yung revenge, hindi din yung hatred, hindi yung puot na feel natin. Kanina, nag-exercise ako, yung mga demonyo pumapasok sa mga biktima is hatred, anger, and then dapat ma-recommend natin for counseling and processing. Dahil hindi yan lalabas without processing, self-awareness. Dahil yung demonyo, mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo ngayon, itong demonic obsession. Grabe yung demonyo, mga kapatid. Ito yung isi-share ko sa inyo. In relation to love, dahil si Saint Maximilian Kolbe, he saved his co-prisoners by offering his life. No? Sabi niya, suffering is a great grace. So kung may sakit kayo, it is a great grace. Suffering is a great grace. Kung may karamdaman kayo, may oppression kayo na hindi pa na-heal, may possession kayo na hindi pa na-liberate, it is a suffering. Suffering. Kung may karamdaman kayo, stage 4 cancer, whatever it is, suffering is a great grace. Hindi ordinary grace. At sana po hindi kayo mawala ng pag-asa because of your suffering. Because sabi ni Saint Maximilian Kolbe, suffering is a great grace. Problem is a great grace. Cross is a great grace. Those through suffering, the soul becomes like the Savior. Ulitin ko ha.
Through suffering, the soul becomes like Christ. Bakit ba, Lord? Marami akong problema. Ito yung sagot. Uy, nasagot na ba? Bakit ba, Lord, yung asawa ko ang problema ko? Through suffering, the soul becomes like the Savior. In suffering, love. Ano? In suffering, love becomes crystallized. Suffering, love becomes our character, our attitude is being crystallized. Wow. Crystallized, maging malinaw, maging matatag. Amen? Yan ang sabi niya. So ngayon, punta tayo dito sa demonic obsession. So hindi pa ako natatapos, no? Hindi ko alam kailan matatapos ito, no? So, meron ba akong 15 minutes? 30 minutes yung humili ko, ha? Dahil may pakapin. Kung palit mo ginamos, doon na may pakapin una. Tinoo, dili. Pakapinig una, ter. No. So, ito po. Sabi ni Bamonte, one of the seasoned exorcists, Bamonte observed that nonetheless, it is possible that both demonic and psychological components can act concurrently. Sabay-sabay o magsama-sama sila. Yung psychological obsession at yung demonic obsession, kakanta. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan. So, pwede pala. The psychological and demonic obsession components can act concurrently. This observation is the common experience of the exorcist. So, hindi natin sasabihin, buang yan, baliw yan. No? Dahil, common experiences of the exorcist. But it needs a bit of unpacking. Kaya nga, may processing tayo dito. Kaya nga, huwag kayong magmadali. Kaya unpack pa natin yan. Hindi madali. So, yung plano kong i-exercise, ni-recommend ko for psychological processing muna. Dahil kapag hindi yan natin magawa, pwede makontrol dahil may concurrent, the components can act concurrently, magsabay, naghawak kamay sila. The first consideration is that it is entirely possible for the person to have psychological conditions such as psychological obsessions, and then through some type of sin or some other means, the demons enter into the situation and compound the psychological obsession with diabolic obsession. Ano? Compound. Magtambalan sila. Maging twins na sila. So, mahirap na natin i-separate. No? In this particular case, the demon is able to easily drive the obsession since there are pre-existing mental illness. Kung problematic ka na, traumatic ka na, ang file nandyan ay demonic. Diba? Sino yung magpakamatay? Diba? Yung may problema? Sino ba yung tatalon sa 4th floor? Yung may problema, diba? So, may psychological, mental, negative habits na. Negative na yung isipan niya, negative na yung emotion niya. So, may pre-existing
mental habits. So, pwede, the demon is able to easily, madali lang. So, kung may problema ka, continue to pray. Kung may problema ka, na-intensify na yung problema, para hindi ka easily drive by demons, go to confession. Kaya may confession tayo. Si Father Richard, after sa Mass, matapos na siya, hindi na siya pa-confess sa inyo, pero may pari siguro darating. Kung wala naman ako, mamaya, magpakumpisal, mag-anointing sa inyo. Okay? So yan po. Each time the person continues the obsession, he not only empowers the demon who is driving the obsession. Tingnan nyo ha. Kung magpatuloy ka sa negative thoughts mo, sa hatred mo, binigyan mo ang demonyo ng kapangyarihan to influence your mind, to influence your heart. So, anong gawin natin? To guard our mind, to guard our heart through continuing processing and self-awareness sa sarili mo. Ngayon, ang sabi niya, not only you empower the demons, tingnan nyo ha, kung manatili tayong negative ang pananaw sa buhay, manatili tayong mag-decide na negative yung isipan natin, manatili tayong mag-decide na negative yung kalooban natin, alam nyo, you never only empower the demons, but he also increases the strength of his psychological habits, of his psychological disorder. So, hindi mo na lang binigyan ng power yung demonyo, nini-strengthen mo pa. Pinatibay mo pa yung psychological negative thoughts. Parang addicted ka sa negative thoughts. Ang sarap gumante. Ang sarap pumatay. Ang sarap magmarites. Ang sarap. Yun, i-savor mo. Yan po ang una ha. The psychological and demonic obsession components can act concurrently. Ano yung concurrently? Sabay-sabay, hawak kamay. Not only concurrently, maging makompound na. Ano yung compound? Magtambalan na sila. Maging kambal na sila. Mahirap na pahiwalayin. So, anong gawin natin? Yung increasing our knowledge. Kaya nga nagkatikais tayo sa inyo kanina. So, anong mangyari? Resulting in it, ito yung climax, last 8 minutes, resulting in it being extraordinary difficult to climb out. So, mahirapan na tayo sa pagpasok sa kanyang isipan. So, sino bang makatulong sa pasyente? Siya mismo. Maliban sa team natin, makatulong yung team natin, pero internally, internal cleansing and internal disposition, siya mismo. So, kailangan ma-process siya ng kapangyarihan ay nasa kanyang kamay. Secondly, second consideration is that there are times in which the person does not have any pre-existing psychological condition but becomes diabolically obsessed. Alam nyo, wala talaga siyang psychological illness. First instances sa kanyang buhay, wala siyang psychological defect. Biglaan lang yan, Father. Meron tayong pasyente niyan. No, dahil paborito yung mga antik na mga bagay. No? At hindi pa niya alam how to do deliverance yung mga antik na bagay. So, may nagbigay sa kanya ng kama, na antik na kama. Dinala niya. Normal na normal. Na-disgrasya sila. After sa disgrasya, itong nakatanggap ng antik na katre or kama, naging diabolically obsessed. Nawala sa sarili. Nagtatagalog na, Bisayang dako. Tagamanga District. Ito po ay purely demonic obsession.
Demonic harassment. Ito yung sinasabi ni Belmonte. Bamonte. This result in two kinds of outcomes. Kumusta na siya ngayon? Na-liberate na po. May mga demonyo na nakatira during deliverance, ang mga demonyo nagpakilala sa kanilang pangalan at saan sila galing. Alam niyo saan sila galing? Sa Katri. Doon sila nananahan. Ito yung second consideration. Ulitin ko is that there are times in which the person does not have any pre-existing psychological condition but becomes diabolically obsessed. This result in two kinds of outcomes. Two kinds of outcome. Ito yung resulta. The first is that the demon drives diabolic obsession and the person gives volitional consent to the thoughts and subsequently develops the bad psychological habits which result in a further psychological obsession. Tinatawag ito sa mga exorcists na immensement, spiritual immensement. Ano itong spiritual immensement? Which is a form of intertwining of the demon's empowerment and his own psychology with psychology of the individual. Yung psychological dimension ng demonyo ay ipa-feel, ilagay niya sa isipan ng tao. Dahil ina-allow niya may volitional consent siya. Ini-entertain niya yung negative thoughts. It is allowing the demons to harass us. So, anong mangyari? Ma-full-fledged na. Yung demonyo na ang magdiktar sa inyo. Tinatawag yung spiritual immensement. Ano yung spiritual immensement? Ito po. The loss of individual autonomy. Ano itong spiritual immensement? The loss of our individual autonomy. Wala na tayong control sa sarili natin. Kung magalit tayo, basta ako, magalit, wag na kayong makialam, ako ito! The loss of individual autonomy. Wala ka ng autonomy sa sarili mo. Basta galit ako, wag na kayong lalapit ha! Ganon. Dahil, ina-allow mo. Ni-recognize mo yung grabing galit mo. It is a demonic obsession to a loss of personal identity. Wala ko sa sarili ko, Father. And discernment. Yun, isa sa mga pinaprocess natin kanina, last 2 minutes, no? Isa sa mga pinaprocess natin kanina, bakit ba grabe ang pagmumura ng batang ito? Kaya pala, dahil yung tatay niya ay palamura. Sabi ng nanay, hindi naman yan palamura yung anak ko. Yung tatay niya, palamura. Na-suppress yung kanyang mga negative emotion. During exorcism, doon, magmura. Grabe. Yung mga negative emotion natin na-suppress natin. And then, ano nangyari sa kanya? During exorcism, peste, yawa, puwang. Ganon ang lalabas sa kanyang mga sinasabi. Ngayon, over the course of time, the demon slowly modifies the person's psychological patterns of thinking and behavior to fit his own. Kaya nga, yung nature natin, mga demonic na. Hindi na makain yung ating mga ugali. Hindi makain sa aso yung ugali niya. No? So, kailangan natin na ma-liberate from this. Lahat tayo ay hinaharas in the level of demonic obsession and psychological obsession.
At dapat aware tayo. Kung aware na tayo ngayon, wow, amazing. Wala, nandito na. No? Hindi ko na ito tatanggapin. Yung negative thoughts negative biases, negative images, negative perception, negative na isipan na itanim niya sa akin at sa aking emotion. Ops. I cast out the spirit of negative thoughts. I cast out the negative perception of my environment in the name of Jesus. I cast out. Gamitin niyo yung pong deliverance prayer, ha? Makatulong po yun. At dahan-dahan po, mababago tayo. So lastly, sabi niya, in the initial stages, the intertwining of the psychology of the demon and the person is not very strong. But if the individual gives consent to the demon driving the obsession or the thought patterns over the course of time, the demon becomes so powerful in relationship to the human being psychology that a codependence. Ito po, maging codependence na po. Ano yung codependence? Excessively relies on the negative images. Parang addicted ka na sa negative images, negative reaction, negative emotion. Very reactive. Dali magalit. Yan po ay codependence. So, anong i-inject ng demonyo sa'yo? Mawawala ka na. Anong i-inject niya sa'yo? Masisira na yung buhay mo. No? Excessive reliance of the negative image na ilagay ng demonyo sa ating isipan. So, kita ko, kaya nga ina-highlight ko ito, dahil tayong lahat ay hinaharas na psychologically and spiritually. Spiritual obsession. Hindi ka nga possess, pero dito tayo naharas. No? And then, ang good news nito, the Lord is bringing us two important things, truth and grace. Ang truth, yan po yung catechism natin kanina. I hope na-inspire kayo at empower kayo. And then the grace that we receive through the sacraments po, malaking tulong po yan. At dahan-dahan na bago na tayo araw-araw po. Amen? Alig manindog ta, atong ampuon ang pag-ampo sa katawhan. Mangayo kita sa Ginoong Jesus nga iyang himpiton ang simbahan o kalibutan sa kalayo sa iyang gugma, sa kalayo sa iyang gugma o kinabuhi. Mayngon kita, Ginoo, dungga nga mong pag-ampo. Ginoo, dungga nga mong pag-ampo.